Ugong ang impormasyon na naaresto na umano sa Europa si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Pero itinanggi yan ni Roque sa isang post sa social media. Habang ang DILG at Department of Foreign Affairs, wala pa raw natatanggap na kumpirmasyon tungkol dito. Sa gitna yan ang pagkansela ng DFA sa pasaporte ni Roque at ng kapwa niya akusado sa kasong qualified human trafficking na si Cassandra Ong. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 1 million peso reward for credible, actionable information that will directly lead to the lawful discovery, location, and subsequent arrest by authorized law enforcement agent of Cassandra Leong. Yan ang anunsyo ng Department of Justice ngayong araw matapos kumpirmahing nag-utos na ang Pasig Regional Trial Court na kanselahin ang pasaporte ni Cassandra Leong. Dahil yan sa kinakaharap niyang kasong qualified human trafficking matapos masangkot sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operator ng Lucky South 99 Outsourcing na dating nag-ooperate sa Porac, Pampanga. Si Ong mismo nagsabi na ninong niya ang big boss nito. Sa anunsyo ng DFA, bukod kay Ong, kinansila na rin nila ang pasaporte ni na dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque at 3 iba pang dawit din sa kaso. Paliwanag ng DOJ kung bakit sila magbibigay ng reward para sa pagkahuli kay Ong. We confirm that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough. Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi natutukoy. Matatanda ang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na huling na-track si Ong sa Japan sa unang bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong. Nangangahulugang tutulong ito sa pag-aresto sa kanya. Pero sabi ng DOJ ngayon, walang record na lumabas ito ng bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal, no? Isa siya dun sa may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-o-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang statement, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic umano ang hakbang ng DOJ. Bukod naman sa pagkansela sa pasaporte, hiniling na rin ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Sa isang video na inilabas ni Roque sa kanyang Facebook page, sinabi nitong hindi pa pinal ang kanselasyon ng kanyang pasaporte dahil may 15 araw pa raw siya para maghain ng motion for reconsideration, bagay na kanya raw isusumite. Hindi rin daw siya pwedeng arestuhin dahil nag-a-apply siya ng political asylum sa Netherlands. For the record, nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration. So dapat po hindi pa kanselado ang aking pasaporte. At alam naman po ng Department of Foreign Affairs yan dahil may mga abogado naman sila na nag-a-advise na hindi naman automatic ang decision ng korte. No? Meron po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Nanawagan din si Roque sa publiko na ipagdasal ang kanyang kaligtasan. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas na ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. Sagot naman ng DOJ, wala umanong basihan ang paghingi ng asylum ni Roque. At the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here.
there is no persecution but he is evading prosecution. Itinanggi naman ni Roque ang umugong na impormasyon na naaresto na siya sa Europa. Nag-post pa siya ng larawan ng kanya umanong tiket papunta sa Vienna, Austria ngayong araw. Nang tanungin kung posible nga bang makabiyahe si Roque dahil kanselado na ang pasaporte nito, sabi ng DOJ, hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport at pwede siyang hulihin ng immigration authorities at maaaring ma-detain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kuha na tayo ng update sa bagyong Verbena. Kung hanggang kailan ito magpapaulan sa bansa, yakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, patuloy ang pagkilos ng bagyong Verbena palapit sa Palawan matapos mag-landfall ng ilang beses dyan sa Visayas. Ang landfall po nito kahapon sa Bayabas, Surigao del Sur, nasundan pa ng ibang landfall. Dito yan sa Hagna, Bohol, Talisay, Cebu, Vallehermoso sa Negros Oriental, pati na rin po dito sa may San Lorenzo, Guimaras, at ganoon din dito sa Miagao, Iloilo. Sakaling tumama rin sa northern portion ng Palawan, ito na ang magiging ikapitong landfall nitong bagyong Verbena. Huling namataan ng sentro nitong bagyong Verbena sa coastal waters ng Cuyo, Palawan. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 55 km per hour at yung bugso naman nasa 70 km per hour. Kumikilos po yan pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Ayon po sa Pag-asa, ngayong gabi posibleng maglandfall o dumikit po yan dito sa northern portion ng Palawan. At bukas, Miyerkules, posibleng nandito na yan sa West Philippine Sea hanggang sa maaaring makalabas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Huwebes. Kumpara kahapon, nabawasan na yung mga lugar na nasa ilalim ng wind signal number 1. Nakataas po yan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern and central portions ng Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands. Kasama rin sa ilalim ng wind signal number 1 ang Antique, ganun din ang northwestern portion ng Aklan. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin pong makaranas sa mga pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Pero hindi lang po yung bagyong Verbena ang nagpapaulan, kundi pati na rin yung shear line o yung weather system na nabubuo sa banggaan o salubungan nitong malamig na amihan at pati na rin yung mainit na hangin galing dito sa Pacific Ocean. Base po sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon at pati na rin ang Visayas ang uulanin pa rin sa mga susunod na oras. May mga matitinding ulan pa rin na pwede pong magpabaha at magdulot ng landslide. Dito sa mapakitang-kita po, no, halos matakpan na yung Luzon at pati na yung Visayas. So, ibig sabihin, dito po concentrated yung mga pag-ulan. Bukas ng umaga, malakas pa rin po ang ulan dito sa Northern Luzon, ganun din sa ilang bahagi ng Central Luzon, ilang lugar dito sa Calabarzon at Mimaropa, pati na rin dito sa ilang bahagi ng Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan naman sa iba pang bahagi ng ating bansa dito sa Visayas at sa Mindanao. Pagsapit po ng hapon, mas marami ng lugar ang uulanin at halos buong bansa po yan, pero kalat-kalat na lamang. At para naman sa Metro Manila, posible rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan pa rin bukas. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakauwi na sa Pilipinas ang ating dalawang reyna. Madaling araw nang salubungin ng fans sa airport si Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. But before that, all eyes din ang lahat kay Miss Grand International 2025 Emma Tiglao nang pumarada siya sa Makati. Makichika kay Athena Imperial. Inabot man ang madaling araw, masaya at full energy pa rin ang pageant fans na sumalubong sa pagbabalik bansa ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo matapos ang coronation night sa Bangkok, Thailand last Friday. So we are a group po. We came from Batangas, he came from Pampanga. So we've been a fan of Atisa since 2018. Thank you. Lalo sa mga nandito, umaga na. Salamat sa paghihintay nyo kahit anong oras. Salamat sa support, sa pagmamahal, sa tiwala, sa lahat. Sana continue pa kahit hindi na ako nasa pageant, continue pa rin yung support nyo sa Sa 74th edition ng pageant, third place din ang Beyond the Crown advocacy video ni Atisa na tungkol sa youth empowerment at leadership development. Di man nakuha ang 5th Miss U crown ng bansa, puno ng contentment at pasasalamat ang puso ni Atisa.
na narating na raw ang kanyang ultimate destination sa pageant industry. Huling pageant na raw ni Atisa ang Miss Universe matapos ang kanyang 18-year journey sa pagiging kontesera. Kaya nang tanungin sa sentiment ng ilang netizens tungkol sa resulta ng pageant, Whatever the result is, we have to accept it. That's what the organization announced out there. kung si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao naman ang tatanungin, sobrang nakaka-proud ang naging performance ni Atisa. Pinaglaban niya talaga ang Pilipinas. Congratulations also to our representative. I respect because it's the organization's decision. Yun lang siguro yung gawin natin. Sabi nga ni Papa Nawat kanina sa interview, we all have different opinions, different views. So we have a voice. If you don't like it, if you like it, then you voice it out. But what we need to do is respect na lang din. Nagbalik na rin ng bansa ang Kapampangan Beauty Queen na gumawa ng Her Story matapos ang first ever back-to-back kasunod ni Miss Grand International 2024 Christine Julian Opiaza. Mainit din siyang sinalubong ng Pinoy fans at pageant enthusiasts sa parade sa Makati City. Ang kanyang float may disenyo ng Miss Grand International crown at hitik sa mga bulaklak na kahel na kulay rin ng kanyang show-stopping evening gown. Pinagkaguluhan din sa parada si Miss Grand International 2025 first runner-up Gatchabel Gatchapat at iba pang Pinay beauty queens na naging kinatawan ng bansa sa international stage. And now here we are, we're bringing the back-to-back crown for the Philippines! Maraming salamat po sa inyong suporta. Sobrang saya to be back home. Iba ang pakiramdam kapag nandun ka sa sarili mong bansa. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Lampas taong baha naman ang nanalasa sa malaking bahagi ng Bacolod, kaya may mga residenteng umakyat ng bubong at nagpasaklolo. May mga bahay ring tuluyang inanod. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Mel, unti-unti nang nag-subside ang tubig baha sa ilang barangay dito sa Bacolod City, ngunit ang mga residenteng lumilikas patuloy na nadadagdagan ayon sa LGU dahil sa nagpapatuloy na rescue operation. Mabilis ang ragasan ng tubig sa Puro Carvic, Bacolod City, Negros Occidental. Ang mga bahay nalubog sa hanggang dibdib na baha. Di na nakapagsalba ng gamit ang ilan at inakyat na rin sa mataas na lugar ang alagang hayop. Sa Barangay 39, umakyat na lang sa bubong ang ilang mga residente. Ganyan din ang sitwasyon ng mga taga-Barangay Singkang Airport. Lampas tao ang tubig sa ilang bahagi, kaya gumamit ng rubber boats ang rescuers ng Red Cross. Maingat na inalalayan ang mga residenteng nasa bubong dahil malapit na sa mga kawad ng kuryente. May ilan namang sa simbahan muna tumuloy. Tiyan ka panghalaan. Sakit pa ako mga tiil, din ko tindog. Halin sa balagay na, wala ka pamahaw kabataan. Wala pa kami kaaway, wala kami kitiga. Siyempre, kasubo, wala pagani nag-abot ang ayuda. Santino, lain naman nga bagyo ang nag-abot. Sa Barangay 40 naman, may mga kabahayang tinangay ng baha. Masakit Bisan isa, wala kami may na, hawas, gitinan balay namon. Nang bayo, gamit, lamisa, bangko, electric fan, tanan-tanan, wala. Sa Puro Consuelo, sa Barangay Villamonte, nakunan din ng residente kung paanong tuluyang lamunin ng tubig ang inanod na bahay na ito. May ganyan ding nakunan sa creek malapit sa San Antonio Abad Church. Ayon sa CDRRMO, 26 na barangay sa Bacolod City ang binaha. Mahigit 2,000 pamilya ang apektado. May ilang stranded din dahil di makadaan sa mga kalsadang lubog sa tubig. Sa Iloilo City, binahali ng ilang pangunahing kalsada, gaya sa Barangay Huervana sa La Paz, kung saan may ilang residenteng sumuong na lang sa baha para makauwi mula sa trabaho. Expected naman nga gabaha, di permit, tag-ulan. Ginlakatula kaya malanda balay namon. Budlay man kay wala ka, ang service. Kung makakommute ka, budlay ka man, magulat ka, jeep, para man sa pamilya pangadlaw-adlaw man Sa tala ng LGU, 30 na barangay ang binaha dahil sa malakas na ulan.
Sa Barangay Lopez Haina, Norte, La Paz, may ilang residenteng lumikas. Kung magtiner, pagid kami to mataas, pagid sa. Tumaas rin ang level ng tubig sa ilang creek sa lungsod. Namahagi na ng relief goods ang LGU kasama ang DSWD sa mga residente sa evacuation centers. Mahigpit naman na minomonitor ang mga ilog at creek sa lungsod dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Sa Maynila, arestado ang 3 Chino na sangkot umano sa online love scam. Ang nabistong estilo ng panloloko sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Hands up, hands up. Kamay sa ulo. Inabutan sa kanilang workstation ang 3 Chinese national sa isang hotel sa Binondo, Maynila. We are under arrest in violation of Philippine Immigration Law. We have the right to remain silent. Abala ang 3 sa kanilang online panloloko. Gumagamit sila ng mga social media accounts or Facebook accounts ng mga babae na gumagamit sila ng mga gandang larawan upang magpanggap na sila ito at kakaibiganin nila yung kanilang mga biktima. Pag nakuha na nila yung loob ay doon nila hihikayatin na mag-invest sa kanilang cryptocurrency investment platform. Doon nila uumpisang unti-unting manghingi ng pera hanggat sa makahalata ka na eventually na ma-realize ng victim na wala talagang katumbas na pera yung binigay nila sa mga scammers. Palipat-lipat daw ng hotel at apartment ang mga suspect para di ma-detect ang kanilang aktibidad. Kinukumpirma ng BI Fugitive Search Unit ang report na meron na ring nabiktima sa love scam ng grupo dito sa ating bansa. Wala pang pahayag ang mga dayuhan na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bicutan. Sa tanong kung ma-deport agad ang 3 Chinese pabalik sa kanilang bansa. Ang maari lamang pong makapigil sa kanilang deportation ay pag napag-alaman natin or madiskubre natin kung na may mga biktima din sila dito. So pag nalaman po natin na may biktima dito, kakasuhan din po sila dito bago natin sila ibalik sa China or bago ma-implement yung deportation, kailangan po silang managot dito sa atin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mahigit pa sa doble ang itinaas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni COA Commissioner Mario Lipana mula 2022 hanggang 2024. Kapansin-pansin ang pagdami ng kanyang pera sa bangko at cash on hand. Nakatutok si Salima Refran. Isa ang pangalan ni Commission on Audit Commissioner Mario Lipana sa mga pangalang nababanggit sa mga pagdinig kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Si Lipana ang tinukoy ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nang pa-refer sa kanya sa DPWH Bulacan 1st District, ang distritong hinawakan noon ni dating District Engineer Henry Alcantara. Si Alcantara naman, sinabing kinausap siya ni Lipana noong 2022 at humingi ng listahan ng mga flood control projects sa Bulacan at nakakuha na mahigit 1 bilyong pisong budget allocations para sa mga proyekto. Ang asawa ni Lipana ay President at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation na nakakuha ng 1.89 billion pesos na halaga ng infrastructure projects mula 2023 hanggang 2025 base sa datos ng DPWH. January 2022 nang i-appoint ni Pangulong Rodrigo Duterte si Lipana sa COA. Sa kanyang unang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noon na nakuha ng GMA Integrated News Research, ang deklarado niyang net worth mahigit 12 million pesos. Malaking bahagi nito ang kanyang 8 real property assets na mahigit 7 milyong piso ang halaga. Mahigit 4 na milyong piso naman ang kanyang pera sa bangko at cash on hand. Wala siyang dineklarang utang. Pagsapit ng December 2022 o wala pang isang taon, ang kanyang net worth umakyat sa mahigit 19 million pesos. Sa taong ding ito, kinasal si Lipana kay Marilu Laurio na dineklara niya sa kanyang SALN bilang isang businesswoman. Hindi siya nagdeklara ng mga business interests at financial connections. Kapansin-pansin ang pagtalo ng kanyang cash on hand at on bank na halos trumiple at naging 12 million pesos kumpara noong Enero.
Patuloy na tumaas ang kanyang net worth noong 2023 na mahigit 23 million pesos na. Mula sa 8, naging 9 ang kanyang real estate properties. Dumagdag ang isang house and lot property sa Bulacan na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Umakyat din ang pera niya sa bangko at cash on hand na 15 million pesos na. Nananatiling walang liability si Lipana. Pagtungtong ng taong 2024, nasa halos 27 million pesos na ang net worth ng COA Commissioner. Tumaas ng 3 milyong piso ang kanyang cash on hand at on bank na sa taong ito ay 18 million pesos na. Nananatiling mahigit 8.5 million pesos ang kanyang real properties at wala rin siyang inilistang liabilities. Mula 2022 hanggang 2024, higit sa doble ang tinaas ng net worth ni Lipana. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Kinilala ng American Chamber of Commerce of the Philippines ang GMA Network sa kanilang second AmCham Corporate Social Impact Awards. Ginawa na ng Gold Award sa Disaster Response and Emergency Relief category ang mabilis sa pagtugon ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga hinagupit na bagyong Christine noong nakaraang taon sa Bicol Region. Sa tulong ng ating partners, donors, volunteers at ng GMA Network, nakapaghatid tayo ng food packs, malinis na tubig at essential supplies. We're really very happy that we were cited by the American Chamber of Commerce in the Philippines for our holistic campaign, attending to the needs of the beneficiaries for Super Typhoon Christine, which is one of the worst calamities that hit Bicolandia and the Southern Tagalog region in 2024. A holistic campaign which is composed of the news coverage of GMA Integrated News, the fundraising efforts of GMA Network via the telethon and participated in by our stars, and of course the Operation Bayanihan, which are relief efforts by GMA Kapuso Foundation.